Mga katiwala sa satuyang programang PWD in Action. Sa Giraray po, yaong digdian sa tuyang mga magigiting na Knights of Columbus asin pinagtutukar niya to an actually yaong sinadigdi para ipromoter an sa indang activity pero pigtutukar taman ang buwan ng wika asin ang importansya kaini para sa pagkakaisa ng lahat. So before we proceed, gusto ko pong bation ang saro sa mga nag-comment digdi si Ma'am Hannah Amor. Good afternoon po. Tapos po, nahiling ko din, naghihiling ang sa kuyang kakawat kan aki pa kami. Nasa Amerika siya ngunyan, si Lala Myla Bernal Tuason. Hi, love. Okay. So mga katiwala, ang wika po baga ini ma-agree ka ini sa kuya si brother Roger. Ang wika ay hindi lang salita. Ito ay kasaysaya rin ng ating kalayaan. Tama po, Brad Roger. Oo. Kaya sa kasaysayan ng Pilipinas po, nagkaroon din ng panahon kung saan parang tayo ay naging alipin din ng banyagang dila. Hindi naman tayo pinagbawalan magsalita ng sarili nating wika, pero since yung mga naging colonizers natin, mga foreign people, suppressed pa rin tayo kasi dahil sila ang gobyerno, hindi naman natin na ipapaabot sa kanila ang gusto natin kasi hindi naman tayo naintindihan. So in a way, parang rin tayo, kulong, kumbaga wala rin tayong kasarilan, wala rin tayong kalayaan. Actually po, totoo po ito nangyayari din sa PWD community. Kung titingnan natin, kapag hindi naririnig o hindi pinapakinggan at hindi pinapahalagahan ang kanilang mga boses, ang boses ng ating mga kapatid na PWD, kumbaga para rin itong isang modernong anyo ng pagkaalipin. Tama po? Okay. Kaya sa pagpapahalaga natin sa pahayag ng bawat isa, nagbibigay tayo ng nagpapalaya tayo. Nagbibigay tayo ng kalayaan sa bawat isa. To our listeners po, sa ating mga katibala, and those watching live, our visitors are 4th degree Knights of Columbus. And kung di po ako nasasala, saro sa saindang sinusulong na virtues, iyo ang patriotism. Tama po ako? Apo. So, ang mga Sir Knights, paano po nindo nahihiling na ang pangataman sa kapwa, lalo na po itong mga tugang niyato na PWD, parte kan tunay na demokrasya asin pagkasararo? Gari ang the best kan mag-answer si side daw. Again po, just maraming hapon sa Radyo Bereta sa programa ng PWD in Action. Sa ang pag-ataman po sa satuyang mga sister and brothers in Christ na igawa ng mga special needs ay parte po yan ng democratic proceedings sabi nga. Kasi igawa po kita kabus na responsibilidad based from Republic Act 7277, which is the Magna Carta for PWDs. Po. Trabaho po ini kang kabos na protektaran ta sinda, akseptaran ta sinda bilang normal na pag-iribam. Kasi sa bako lang po sa batas, kundi sa matakan Diyos. Gabos po kita akit ng Diyos. Yes. And sa demokrasya, dapat pare-parehas ang napipilit nato. Yes. Gabos kita nag-i-enjoy the same treatment, the same na mga pag-enjoyment, happiness, and friendship, and love. Kasi democratic country kita, wala dapat mga discrimination. Ito po ang gusto tang ipasabot at pangapudan kan sa moyang grupo na Knights of Columbus since na po kami sa church na gabos kita magtarabangan. Na ako unta ining mga taong ini. Ako unta ng sinda ay normal. Kita mag-adjust para sa sinda. Bako sa sinda mag-adjust para sa tuya. So kita na kaya ng abnormal, 'di ba? Sa inabot ang sa tuya, kita ang tataong mag-isip, kita ang tataong magsabot. Po? So dapat ang change nga or changes must start from within us. Yung acceptance ng sosyedad para din sa mga taong ini
nakaipuan din more attention, affection, and compassion, love, yun ang care. Bako lang sa ano man na bagay, kundi respeto, di ba? Sabi nga, simpleng respeto ba nakailing kita kiaro kayo ni, great nga to, maski dahil niya naiintindihan, sabi nga, pero sabi nga, intellectually, igosindang gift na talent na naiintindihan kita. Ano po? Mas kita, supposedly, dahil tayo sinda naiintindihan, pero sinda naiintindihan kita. Ano sa to? Sinda yung mga gift from God na may sa tuya na araw kayo ni naging kita. So, ishare ta sa inday ni. Ano? Para mapil ninda ang sa tunay na demokrasya digdi sa tuyang banwaan. Ano po? So, start from the family, from ourselves, then sa community. Thank you so much. Thank you po. Madagdag yun si Bradton. Nauugmaman po kamo na yaong kamo digdi sa sarong organisasyon kung sain nakakapagserbi sa mga tugang niyato na may kapansanan. Hello, good afternoon, Graray po. Actually po, bilang sarong miyembro kang Knights of Columbus and ano man po ako ngayon Barangay Kagawad, ini po ang number 1 na pigatawan ming importansya sa barangay, as in sa komunidad, lalong-lalo po ining mga warang-wara ubaga. So, igwa po kami kaning programa sa barangay na pigatawan ming importansya. So, kaya nga po nag-isip po ngayon ang Knights of Columbus na magkaigwa po ni Trusika po na kami na matabangan mi po ini na mga katugangan na nangangai po. So, takulaon po ang kang Knights of Columbus na dahil kami nagpipili na tarabangan ini mga tao na ining pigapod na PWDs or person with disability. So, ang lang po na sana ining mga PWDs na dahil man po pag aran-anohon bakan mga tao, lalo ng mga inibaga po na pigdulo-dulo baga, lalo mga pilay, bungog. So, dapat ini pagkahirakan, bako ini pagkaulukan. So, yan lang po. Yes. Although yaon na po baga kita sa estado na kung saan kung baga bako na lang pagkahirak ang pigtatautas sa inda. Sabi nga ni Brad Roger Casubago, doon magkakaigwa patas na treatment na kumbaga igpasindang kakayahan. So, kumbaga, akseptaron ta ang kakayahan ninda, apresyaron ta ang kakayahan ninda, para maging magayon sindang parte kan sa tuyang sosyudad. Para, data pag-isipon na wala sindang maiko-contribute, definitely, dakula ang contribution ninda. Maski ang sarong tao, ang sarong aki ngaya, na daiman talaga makakatabang, naiiling tang daiman makakahiro, pero the fact na yaon siya nahihiling ta, maging inspirasyon sana siya kan sa iyang pamilya asin kan komunidad, takulaon na tabang na iyan. Adi po. So, magayunan po na yaong kamudigdi asin actually, sa sarong pamilya po baga, na igwang may PWD aki, ang ultimong nakakasabot kaan, kadalasan ang ama. Pero, kung mahiling ni mga katiwala, gabos ining lalaki yaon hindi. Yaon so kaugmahan sa puso siguro kan mga sa tuyang mga katiwala na nahihiling na from these people na all men, mga brusko yan. Pero yaon so dayupot na gustong makatabang. So pagkamuot kisarong so ano pa ba maternal na pagkamuot na yaon man din po sa Indo na magayunon na maging panalmingan kan iba din. Nabako sana po baga itong nagtatabang sa paraan na para maging pamoso ka, maging sikat, kundi iso pagtabang from your heart. And nahihiling po sa Indo iyan sa paggugos nindo kan mga advokasya kan para sa PWD. May i-share po ako sa Indong kanta kung papahintulutan nindo. Dahil ka mo magkaraturog. Bicol song po ini na permimi pigkakanta ni Igso whenever we have a program. Pero ang original po kaini is actually English. Ang title is A Child's Plea sa English na kumbaga
sarong parang pighahagad ki sarong aki. Pero sa Bicol, magayunon ang lyrics niya. Pigkakanta ta po ini sa simbahan minsan. Kaya itong mga panahon siguro, ang pinakaaki. Digdi si Brad Ven. Siguro day mo pa iniinabot. Hindi mo pa siguro to narinig noong mga panahon. Pero sa aming mga medyo, kinakanta to dati sa simbahan. Pagkamuot ang hinahagad ko, na masabutan mo ang kaipuhan ko. Bakong yaman o karugaringan, bakong ano paman, kundi pagkamuot. An hagad ko, pagmalasakit mo, an kaipuhan ko, an simong pagmangno. Girumduma kun ika magtao, an aakoon ko, simong pagkamuot. Warang ibang pigaagad ang sa tuyang mga tugang na nasa PWD community, kundi pagkamuot. It's the language of the heart. And mga tugang kong mga nights, yaon po yan sa Indo. Siguro sa formation Indo, pig-agihan Indo yan. Kaya grabe ang suporta. Kang time na by the way, mga katiwala, tawan ko po gayud kamumo na kisarong parang background kang sikap. Adi po, if tutugutan ako kang mga tugang kong nights. Ang sikap po, ang meaning kan is sustainable and inclusive nights activities for the parish na pinunan kan duwang ama na Knights of Columbus, si Brother Venram Makatangay with si Brother Joseph Altavano. Ang nagpun yan, syempre dahil igwasindang mga aki na parte kang PWD community. Bako ini ginibuninda para sa mga aki ininda, kundi para sa mga magurang din kan mga aki, sa pamilya din kan mga, lalo na kaining mga sa mga ararayo po baga sa simbahan. May mga experience sinda na mismong sa komunidad din pagtubod, nahirapan makalaog suaki ninda. Kaya ang ginibo ninda, paano daw kung magibuki sarong proyekto, takulang proyekto, kung saan matatabangan ta ang simbahan na maging mas welcome para sa mga tao, maging welcoming para sa mga taong may kapansanan. Kaya po, namok na ining sikap. Sa mga nainot na mga panahon kan December last year, buda kan, kasaarin po ito, so last month ba yun? June? Nagkaigwa na sindang pagkakataon na maka-reach out duman sa mga tao na may kapansanan sa paaginin pagtaunin mga wheelchairs na kaipuhan kan mga kaakian. Kumbaga, wheelchairs pa lang yun. Bako man po gabos na may kapansanan, wheelchair ang kaipuhan. Dakulan pa pong iba. Kan pagkatapos po kang forum na naatindiran kan sa tong mga nights, the following day, si Brother Roger may pigpo-propose na sabi niya, mag-run for akos kita. Kaya nagkaigwa po ngunyanin pag kumbaga out of love, out of their generous hearts, nagkaigwanin plano through the initiative actually po ni Brad Roger, pinaagi po sa sikap na magkaigwanin run for akos. Brad Roger, may I ask po, paano po nadut-dutan sa imong puso para sa PWD community? Paano po Brad Roger paano ka tinamaan? Paano ka nagkaroon ng puso para sa PWD? Paano ka na-touch? Thank you po, ma'am. Actually, since birth, na talaga ako, mahirakon ako sa tao. Pero, nagrarong po ang ko sa mga taong dahil